hagbata og kuan buwak sa kalbasa. Butangan na tong isda unja. Kinahanglan ko na tang tangon ni. Pero ang uban, karon man ko nila tanan. Pero gahong naandan, ay agahong nasuwa dyan, tangtangon ning buwak, o kiniray kanon. Diyahay malagita gusto. Balik 25 pesos niya akong gipalit. Kung taas kag kuko, pwede ra ni. Mubo kag kuko. Mugamit ang kutsilyong gamay. Ay, gusto na itabo. Naamoy makitaan nga buwak sa kalabasa. Ay, mo ba ni mamunga? Di man siguro lang magbunga no. Kanang safe ni siya utanon. Kung napa ko sa probinsya nagpudyo, kuan kanang sa nga ni ani. Di ko kabao mo kaog di ko ka mauwa mi kahibaw nga pwede di makaon. Sa kalbasaan daghanig buwak. Pero wa may nagakaon kay wa man lagi mi kahibaw. Pero og bunga sa kalbasa mga onni. Pero og buwak kanang wa may kahibaw nga makaon di ay. Da pag nga rin naho, pag kaminjo na naho, grabas minjo eh. Hagtik mo jud minjo. Pag kaminjo naho, nang kay Ilocano man sila, ngaon sila mga ingan ani. So ikaw pud mo try pug ka. Kanang pagkaon nga bag-o sa mga pananaw mukaon ko. Kanang tilawan ba kung gadahan ba ko or dili ba? Nadyo pagkaon nga dili ko ganahan, pero mo tilaw ko tanan. Kay para di po ko maignoy ba. Ignoy na gitagnaong kuan pa. Di pa na to atilawan. Tilaw ko, lami man. Pero kining sa luyot, sa una pa mukaon ako ana. Kay si mama na ho. Mukaon o sa luyot. Balik 25 pesos na siya. Way apil ag kuan ha. Way apil ag sa luyot. Ag sa luyot kay tag 15 man ko no. Naman to'y sikwa dito, ganahan to kumukaon. Diya kay basig din ako maluto, dajon ba? Mas nito nagsikwa fresh pa, ikaon ni mo kay medyo tamis-tamis dya. Kay fresh pa man. Usahay good kay kanang. Kusog mo ko sa akong mga pananaw ba dya, din ako maapas og luto. Diya, sadyang ra. Napagay ni ko yung mga karabansos dito. Panagiluto, gisahon mo to naho. Sawon ko na ako. Madanis siya. Kapag mo ko'y kauban good, usara ako namang usa diri ah. So, diri lang ko naglingkod sa kanang kuan tindahan. Kay gikapoy kog kanang kuan char. Grabe gikapoy pud no. Mura po ko sa trabaho. Di nga to ko sa kusina ganiha, nagkuan ko ba nagligpit kanang hugas baron, mga kinaan sa mga anak ganihang buntag, kay sadyo man na sila mamahaw. Unsa gikapujan ko ganang kuan kay ladyo-ladyo man good food. Ladyo-ladyo man good food og ganang kuan. Kanang among kusina og ngari padong tindahan ladyo-ladyo pod. Pero naman ko'y doorbell pero kanang kuan siya kanang dili man hasol. Kanang mura kag hangaton ba
Hangaton man jud ko kay tambok man pud ko. Kanang kuan sa kay nang ladyo manggod ba dyan nanay mag-doorbell. Diyan na po'y uban nga maghangad. Di makita sa doorbell, dili mag-doorbell. Dili sila mag-doorbell. So di ko kadungog sa mga mulili sila diri sa kay nang kuan. Sa bakod ba. Ng kural, mulili sila sa kural. Mana sila nga pagbilhan. So yung kumulingkod sila man ko diri tanawa naglingkod ko. Asa ra man tingting mo tong taho. Lingkod ko no, asa ra man pud sila, wa man lagi sila. Na nagpangita pa jud ko sa akong igsuon kay ngano. Opo. Ano? May Coke 5.5 ka. Meron. Ano sa'yo? Coke Zero o Coke ano? Regular. Ilan? Ano? Pakibilang mo ha. 91 nakuha. So, 409 dapat yung sukli. Mate. Okay, thank you. Yun lang. Yun lang. Huwag mo ubusin agad yung sigarilyo mo ha. Ay, hindi. Yung isa akin yun. Hindi sa'yo yun. Bisita ako. Kaya pala. Paklase. Kaya inom kayo ng Coke. Senior high ka na ba? College na matapos na. Anong course mo? Tapos working student pa. Pero mas madalas ako pumasok kaysa sa magtrabaho. Saan ka man nag-work? OJT kasi sa hotel sa Alabang. Sa Bellevue. Wow. Sige. Thank you, Tay. Thank you. Kung nandun pa ako sa loob ng kuan sa bahay, so matagal siya mag-antay, so mag-doorbell pa siya, hulat pa siya sa kuha niya, kaya dira naman ko naglingkod naman ko di ari, di na kayo siya maghuwat. Ang dami ko bibili ngayon ng ng original na Coke. Kailangan ko nga bumili ngayon ng original Coke. Doon lang naman sa kapitbahay namin. Pakita ko sa inyo yung tindahan na binibilan nila. Sana ba? Doon. Basta doon sa gawas. Ayun. Ay, mali. Basta doon ra sa mua. Doon ra sa mua ang kanang. Doon ra sa mua ang kanang palitanan og kanang Coke kanang 1.5 or kasalo. Kanang dili uso sa mua Pepsi. Dili uso diri ang uso diri kanang Coke, kasalo. Balik-balik no. Grabe istorya ay. Balik-balik yung istorya na. Mura mag naunsa. Ja. Gaya oy. Palit ko ron kay nahurot nag-ahong Coke. Ganyang buntag na himpalit. Duha ka buok. Kaya ng original nga Coke. Nya ako man kay kuan man ayaw niya ng frozen ba. Nagbutang ko ganang kuan dito sa freezer. Butang ko Coke. Anja. Nakalimot man ko.
Pagka kuan na pagka buntag na nako na himduman niya o butang na nimo skilid good ng coke. Kuan na siya mo kilid. Kilid sa freezer ba? Dali na siya mugahil. Pero di na dapit sa tunga, okay ra kay tanan. Dali magud mag freeze ag kuan kanang wall gani sa freezer. Kana akong freezer bisag mo nang utana. Panahon sa pandemya. Kanang papalit ko sa ahong kuan. Papalit ko sa nag-offer na ho parte ato. Kanang chorizo. Kumaga malaking tulong siya sa akin. Pero niloloko pala ako ng supplier ko. Hindi naman talaga ako magtinda nun kasi wala akong puhunan. Pero iningganyo niya ako. Babagsakan niya ako, ganyan. Totoo pala. Niloloko niya ako. Pero may hangganan naman yun pag niloloko ka ng isang tao. Dadating yung panahon na titigil din lahat. Kumaga matitigil din. Di naman sinasabi na dumating kasi yung time na parang ayaw ko na. Bigla siyang naghigpit samantalang yung pera niya ako ay walang kahit ang gusto niya nung 2020 ba yun? 2020 yata. Magpadala lang ako sa kanya ng bagahe. TV yata, padala ko sa Leyte. So parang nakita niya na parang totoo, okay naman ang buhay ko. Kahit mahirap. Nakita niya na kumbaga pwede akong magtinda. Pero malabo yun. Medyo malabo yun ha. Kasi yung chorizo di Cebu, hindi yan sikat sa amin dito. Hindi siya sikat. Ang sikat po dito ay longganisa ng Pangasinan, ng Lukban, Quezon, yun po. Pero delicious as in siya nga sikat ang chorizo Cebu. Mga sikat siya mga Bisaya rasad. Nainganyo niya ako. Nanghiram ako ng pambili ng freezer dahil wala naman talaga ako. Wala akong kapasidad. So nag-insist siya na kanang 50% daw ang i-down ko pagdating ng product. Sabi ko, hindi. Wala ko kwarta. Wala ko ikasugal diyan na ng imong kuan. Himpalit na gani ko og freezer nga. Kaya nga naman siya nga, freezer ko no kay mga 4K ko no, ana ba. So sa pag-adto na mo tindahan, ang freezer de ay no 12,000 man di ay. Yan ay gamay mga 9,000 man siguro, 10,000 man siguro yun. Nanghulam ko kwarta. Kaya wala man ko kwarta. Ngulam ko para sa freezer. So himpuhunan ako ato. Dayon ang kuan gud na mo ato sa una. Kanang bagsakan ko niya og product chorizo. So pila ka city ahong supplyan, ako mo supply. Ako magamukita ko kay ako may mag-supply. Marag stacker basta stock ako ko na nag-stock. Pero mumuhunan ako og kuan di ba kuryente. Nya nanitabo kanang mag-wonder ko nga kanang kuan na ibili na ko ning kuan inani bali na akong kuan 50 dozen or 100 dozen kay na mo pick up na lalamog dira Gunaw na ako ngano imo ko mo binlan og ginana nga kunay mo pick up na siguro duol ra diri sa mua
Sumibot ang panahon nga kanang kuan nakabalo ko nga ang city nga para sa ako Magalas Piñas, Muntinlupa, Binyan, Sukat or Paranaque gikuha to niya. So iya kong gikuan bagi. Basta iya kong gikuan. Kanang siya ba kanang dili siya kontento. So usa ka adlaw kanang daghan malagi kog delivery no. So ang siya kanang na busy man ko ato. Ana siya na kanang ay wala pa siya mingon nga nay mo pick up nga Lalamove. Kanang pick up Lalamove naman siya gibilin ato nga product. Kaya na ko nung mukuha ko nung So, ang swerte gani niya no kay iyang bilin diri sa balay. So, imo pa nang atimanon no. Dayon kay wa man na siya nagsulti kanang ora-orada gani na siya mosulti. Kuha na siya PDA agent na siya. Basta nagtabo naman to nahitabo na jud nya. Naabot sa Lalamove, may naman nga Lalamove. Ginaline ko no. Ginaline ako. Sa paman. Nya, ako kay nagbook man ko ato para sa return ng kuan. May BO man ako na mayonnaise ba. Kanang 4 ka galon gani nga dagko. Nya human kay ang Lalamove day nga miabot kay dili man day ako Iyaha man day ay siya man day una nagbook sa kuha. Na siya Lalamove nga hinabot na motor. So nagdahom ko ako ra malagi nagbook og Lalamove. So ang mayonnaise, yung Lady's Choice mayonnaise akong ginahatag dito sa rider. Nya iyaha day tong rider so inaana. Nya mayonnaise pa jud ato no kay kanang lain din siya maanta na ba siya ba maanta. Mao gibiu to nako. Human kay mao to gi-deliver dito sa ijang suki sa Longganisa. Abot siya dito pag-abot sa kanang mayonnaise. Pag-abot sa mayonnaise nga doon, reklamo ang ganang customer no kay Longganisa yung order niya, human naging abot mayonnaise. Tawag siya. Ginaline nga lang kuan ko na siya. Kanang alam niyo yun yung parang pag umasta ka parang alalay mo ako. Pero hindi ko naman kailangan yung ganyan. Pero kailangan rumispeto ka. Yung kahit sino man ako, kahit mahirap ako, kahit napakababa kong tao, dapat rumispeto ka. Kung natataasan ka sa sarili mo dahil may pinag-aralan ka, mga ganyan, wala akong pakialam doon. Wala akong pakialam sa kanya kung may pinag-aralan siya o saan siya nagtrabaho. Parehas lang tayo. Yun ang sinasabi ko. Sabi ko, sabi niya, bakit binigay mo yung mayonnaise sa rider ng Lalamove? Yung Longganisa ko ang pinapakuha kong ganyan. Sabi ko, wait lang. Nagsabi ka ba sa akin na magbubook ka? Hindi ako 24 hours na sa bahay. Lumalabas ako dahil meron akong ginagawa, meron akong inaasikaso. Dapat, pag may may magbubook ka, dapat sinisiguro mo na nandito ako sa bahay. Hindi yan kung gusto mo, magbook ka sa gusto mo. Yan nangyari. Pala, yung rider na pinag-anuhan niya, sa Binyan, Laguna lang. So, dapat ako ang mag-supply nun. Pero, ninakaw niya. I mean, hindi ninakaw. Dapat sinabi niya sa akin na, Jen, supplyan mo to, taga Binyan, ganyan ang presyong binigay ko, sa'yo na yung kitang, kakarampot lang din naman yun. Pero malaking bagay, alam niyo yun yung kakarampot na yan, lahat po yan ay malaking bagay po sa akin. O kahit sino siguro, kaya nga ako sumugal dahil gusto kong kumita, di ganon.
Sabi niya, oh, bakit mo binigay yung ganun, ganyan. So, sabi ko, ikaw, ang pinag-usapan natin nung una, ako mag-supply. Kasi ako yung pinakamalapit. Pero ang ginawa mo, inano mo ako, sinaksak mo ako pataligod, akin na yun, pero kinuha mo pa. So, ang nangyari, parang galit na tayo dito sa story natin na, ang nangyari, nakailang beses yung kinita niya doon sa 50 dozen na chorizo. 50 times, pagpalagay natin 10 yung kita niya, or basta, or 250 yung kita niya. O siya naman ang medyo pero hindi talaga siya kumita doon. Alam niyo po yung karma, hindi naman karma, pero hindi ako nag-iisip na kakarmahin din siya, hindi naman ako nag-iisip nun. Pero yung time na ginawa niya sa akin, na yung pangloloko niya, na dapat ako mag-supply, dahil ang dami kong supply po, 100 kilos po ang kayang iimbak po dito sa freezer ko. 100 kilos po na longganisa na kaya iimbak dito. So, nag-imbak po dyan, ng kuryente, ganyan, kumbaga, wala pa nga siyang bayad, pero sure ko siyang mababayaran kasi malakas po ako magbenta sa online noong pandemic. So, ang nangyari, yung kinita niya doon sa longganisa na yon, kulang pa pinambayad niya sa rider. Alam niyo kung bakit? Pumunta yung rider dito, ibabiyahe sa Binyan, Laguna. So, magkukost yun ng mga 100 pesos. Papunta doon 100. Mali yung dineliver po, 'di ba? Yung mayonnaise yung dineliver. Kasi hindi ko nga alam na hindi pala akin yun na rider. Pagbalik na naman niya dito sa bahay, so another 100 pesos na naman. Pagbalik doon sa customer niya, another 100 pesos na naman. So, wala po siyang kinita doon sa longganisa na dineliver niya. Di ba po? Ganun talaga. Yung parang, ang sabi ko po sa kanya, maliit na bagay lang, tas ginawa mo yan. Yung parang, napakaliit naman yan, para lukuhin mo ako. Yung parang ganun ba na, usapan na natin ng ganyan. Hindi siya nakaimik. Ganun lang naman talaga yung tao. Kumaga, naghahaman siya sa pera. Sa totoo po, sobrang lakas ko talaga dati. Kaso maliit lang po ang kinita. Maliit lang kinita ko kasi, lang ako consignment kami, kumbaga, kailangan ko siya i-dispose, kasi maniningil na siya ng maniningil. Tapos dumating yung time na ayaw na niya akong supplyan. Diba? Kawawa tuloy ako. Ayaw niya na akong supplyan. Gugulat ako na nagbayad naman ako sa kanya, bakit hindi siya nag-iiwan ng product. Kumbaga, ang dami na niyang customer, kumbaga, parang hindi niya ako kailangan. So, ako naman, meron akong palengking sinusupplyan 2. Plus online pa. So, sabi ko, tumawag ako. Tas yung driver din, kinonta ko din yung driver. Lakas ko ng hangin. Alam mo ang sagot niya? Sabihin mo kay Jonalyn ha, pag tumawag, sabihin mo hindi tayo bumiyahe. Yun, narinig ko yun. Nung gumano na, sabi ko, tapatin mo ko. Kung kailangan mo ng cash, sabihin mo. Ika-cash ko lahat ng kukunin ko. Dumating sa punto na cash talaga. Tapos gusto pa niya, kahit 2 piso lang ang discount, kailangan ko umorder ng isang box, ganyan. Sobrang dami po nun.
Mamumuhunan ka po ng 21,000. Ganyan. Hindi lang pala sa isang box. Kasi iba-ibang klase, skinless, jumbo, small, spicy, ganyan. Iba-ibang ano. Kaya dumating yung time na parang punong-puno na po ako sa kanya. Alam niyo po yung yung may hangganan pala, lahat yun. O may pera naman ako. Kung ayaw mo magbigay sa akin ng produkto, di walang problema. Sabi ko gano'n. So, 2 beses niya akong sinabihan na may biyahe sila, pero wala po. Wala silang biyahe. 2 beses po yun. Gumising ako ng madaling araw. Kasi yun siya yung parang hindi siya magsasabi, tapos tulog ako. Siyempre, pag tulog ako, parang maalimpungatan ako. Nahihilo kasi ako pag kahit naman po daw sino, bigla kang bumangon, mahihilo ka. Ayoko yung nagbubusina. Dito po kasi sa lugar namin, parang ang mo na pag nag-iingay ka, yung parang kakaiba ka na, hindi ka tulad sa ibang lugar na pwede ka mag-ingay. Pero kung normal ka na tao, hindi ka pwedeng mag-ingay, kahit lalo na pag gabi. So madaling araw, magbubusina siya, nakakaya sa kapitbahay na, sino ba nagbubusina madaling araw? Madaling araw nagbubusina. 2 beses niyang ginawa sa akin. Pagkatapos noon, di na ako kumuha sa kanya. Ayun, alam niyo po yung ginawa ko. Nag-try ako ng chorizo. Kasi kahit mag-direct ako sa Cebu, may mga manluloko pa rin na supplier na ang ibibigay sa iyo ay hindi tunay, parang pinadagan ra ba. Tapos yun, nalulungkutan ako dahil dun ako na na may negosyo ako ng kahit konti, tapos niluloko lang pala niya ako. Pero kumita din ako. Kumbaga, pero parang siguro yun lang talaga yung nasisilaw na siya sa pera, yung parang ayaw na niya mag-stock sa akin. Okay lang. Nung cash to cash kami, yun pala, kaya pala palyado na siya. Ang laki ng utang niya sa supplier from Cebu City. Malaki na ang utang niya. Hindi na kayang magbigay yung supplier na napakadami kasi malaki siyang utang. May malaki siyang utang. Tapos minsan pa nga nag-offer ako na, magkano ba utang mo dun? Yung parang ganyan. Para mabigyan lang ng stocks. Mabigyan lang ako ng stocks. Tapos parang over na pala yun. Na ako mag-offer na na magkuhan sa iya ha. Mutabang sa iya ha, sa iyang mga unsa dito sa Cebu. Yan mo to. Ngayon, nakahanap ako ng bagong matagal na rin yung supplier ko. Matagal na rin siya. Kasi basta matagal-tagal na din. Supplier kong bago, parang mga 2 years na mahigit. Parang ganyan. Tapos masakit ang loob niya. Parang nasasaktan siya na nakikita niya ako na nagtitinda pa rin. Nang hindi naman daw ako kumukuha sa kanya, pero yung photos daw ng longganisa niya, ginagamit ko pa rin, yung mga ganyan. Yung sabi ko, wala ka nang doon. Dahil sobra ko nang nabayaran yung mga lahat ng yan. Kumbaga, photos lang yan, nagagalit ka pa. Dahil photos ng longganisa mo, anong kinakasama mo? Binayaran ko na yan lahat. Wala akong utang sa'yo. Tapos magukulit siya na yung parang sinisiraan niya yung supplier ko na, maasim naman yan, ganyan. Madaling salita, hindi ko na siya pinatulan. Sabi ko lang sa isip ko na hindi nasusukat yung ugali ng tao sa pagiging edukado. Kung anong ugali niya, ugali po niya talaga yun. Kahit may pinag-aralan siya, kahit anong niya estado sa buhay niya, kung talagang niya yun, ugali niya na gusto niya mangloko ng tao, ganun lang.
Lungkot, no? Nalulungkot ako sa mga ganon na tao. Wala na, hindi na talaga ako bumalik sa kanya. Uy, parang yun lang, tapos na ako naghimay for today's video. Ayan na ang natin. Ayan na ang gulay. Lagyan natin may isda mamaya. Bye! Thanks for watching. Sa mga nanonood, maraming salamat po.